So meron tayong constant. Kunyari meron kang y equals to 3. So paano yan ginagraph? So basically, kung alam mo yung x-axis tsaka y-axis, hindi ka mahirapan. So yung horizontal line natin is x-axis, then yung vertical is y-axis. So kapag nakalagay sa y equals 3, total positive siya, dito may makikita sa taas. So ito yung 3 natin, ito yung graph niya. Ayan yung y mo. Kapag x naman, edi makikita mo sa x-axis. Kunyari x equals to negative 1. So ito yung graph, ito yung negative 1, ito yung graph mo. Ganun yung sa x and y intercept to actually. Ganyan siya ginagawa. So ayan yung graph ng mga x tsaka y. Alam na natin yan syempre. Pag positive nasa left, pag positive nasa right, then pag sa x, positive numbers dito. Sa left negative. Then sa taas, positive, sa baba negative. Then kapag naman pag mga points, alam dapat natin yung quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3. Pero madali lang yan. So anyways, ganyan sa constant. Then pagdating naman sa constant ba yan? Basta sa ganyan. Kunyari naman sa linear. So pagdating sa linear, tatandaan mo lang yung form ng y equals to mx plus b. Ito kasi pinakamadaling way to graph a equation, lalo pag linear. So kunin mo lang yung slope, tapos yung y-intercept. Then pag nakuha mo na yan, pwede mo yan i-graph. So pag linear guys, that is straight line yung graph. And the highest degree is 1. So for example, meron tayong y is equals to 3x minus 1. So paano ba yung i-graph? So basically, ganito lang siya gagawin. Plug mo muna yung y-intercept, that is negative 1. Lagyan kasabay doon yung sign. So bali ito yung magiging negative 1. Then yung slope mo is 3. So yung slope is thrice over run. Lagyan mo siyang denominator na 1 ba hindi ka malito. Pero kahit wala. Pero mas maganda kung meron siguro. So alam natin na y-intercept is yung negative 1 yung binatin. Ito guys, pag y-intercept, ibig sabihin makikita mo to sa y-axis. So kung ito yung y-axis natin, ito yung negative 1 mo. So dito may makikita. So ngayon meron ka ng y-intercept, tsaka mo tayo ipa-plug na slope. So 3 muna, rise, tapos run 1 unit. Siyempre pag positive, angat ka 3. So 1, 2, 3. Then takbo ka isa, total positive din siya. Punta ka dito sa right. So ito yung isang point. So mag-graph mo na siya. Ganun siya kadali i-graph pag naka-y ko sa mx plus b. Pero kung given yung 2 points, much better. Diba? So kasi kung may 2 points ka, let's say 1 and negative 1, tapos 3 and 4, padali ito i-graph. Kasi labi mo lang siya sa quadrant eh. So yung 1 tsaka negative 1 nandito yun, tapos yung 3, 4 mo dito yung isa. So ito yung magiging graph mo pag 2 points. Sa piecewise kasi kailangan mo to guys, lalo pag may left tsaka right. Pero kung kunyari yung nakalagay na given is nakaganito siya, x plus y equals 5, kunyari 3x. So kailangan mo siya i-transform sa form na ganito, na y equals to mx plus b. So paano mo yung gagawin? Manipulate mo lang yung given. So let's say magkakaroon ka ng y, total positive na to na y mo dito, copy mo na lang siya as y dito sa left side. Ito yung lilipat mo sa kabilang side. So lagay mo siya negative kasi lumipat ka ng kabilang side. Pero itong 5 mo guys, hindi mo naman to nilipat, so magiging positive 5 pa rin siya. O naka-form na siya na ganito, diba? So pwede mo na i-graph. So ganun pa rin yung gagawin mo. So magkakaroon ka ng slope na negative 3, basta katabihin lagi ng x. Then yung b natin, that is positive 5. So kung positive 5 yung b natin, makikita mo yun dito, 5 units. Then dahil yung slope natin is negative 3 over 1, so dahil negative, baba ka 3 units galing sa y-intercept, then takbo ka over 1 right. Dito yung isa. So dito yung point. Ganun mo siya magagawa. So basically guys, makikita mo yung graph mo
kung increasing or decreasing, depende sa slope. So for instance, etong slope natin dito is positive. Makikita mo siya pataas. Ang pagbasa ng graph lagi is from left to right. So pag binasa mo to guys, pag tinignan mo siya, punta ka doon. So umangat yung graph. Pag slope mo is positive. Then kapag naman negative yung slope, start ka sa left, mababa siya. Negative yung slope, decreasing. So ganun siya ginagawa actually. Ano example? Ganun siya pag sa linear. Then pag quadratic naman, actually pa-bids ako dito sa ano, if trip mo panoodin. Pag quadratic naman, polynomials pa rin to guys sa quadratic. Part pa rin to ng polynomials. Then yung cubic. Actually madali lang to. Kakabisutin mo lang to. So, kung sino yung may squared, para hindi ka mahirapan mag-graph, yung ginagawa lang naman dito, kapag x yung may squared, it's either upward or downward. Pero dapat marunong ka ng transformation nito eh. Anyways, ano lang natin yung paano siya, hindi ka makita kung ano itsura ng graph. So kapag yung x yung may squared, it's either upward or downward yung graph. Depende kung positive or negative. Let's say lagyan natin ng A dito. Yan, yung A mo. So kapag yung A is positive, upward siya. Then kapag negative naman, that is downward. Ayun yung pinakamadaling pag pag distinguish. Then kapag naman Y yung may squared, so it's either right or left. Nakadepende pa rin sa value ng A kung negative or positive. Ayun siya, nagawa. Pero iba to sa parabola ng prekal May ibang way ng pag-graph nun guys. Pero mostly kung graphing lang naman, kabisado mo yung vertex form. Ng vertex form na ito. Ito yung pinakamadaling way. For example, meron kang y squared equals nyari x minus 1. So pares lang siya sa circle na ginagawa natin nung nakaraan, like basta may partner yung x or y, nagpapalit lang yun ng sign. Basta tatandaan mo yung vertex, that is hk, wherein eto guys corresponds lagi to sa x, then ito sa y. So kung may partner yung x, let's say ito negative 1, yung h mo doon magiging positive. Total wala namang partner yung y, that is 0. So ito yung magiging vertex mo para dito. So pag in-wrap mo to, yung vertex is nasa 1, 0. So andito yon yung pag-wrap natin. Then yung y yung may squared, diba? Sabi natin kapag y yung may squared, it's either upward or right or left. So dahil naka positive naman yung a natin dito, di right siya guys, punta. Ayun siya, para ma-distinguish mo ng bilis. So kung may partner naman, for example yung nyari x minus 3 or plus 3, then equals y minus 1 na naka-squared. So ganun pa rin yan. So ano yung magiging vertex dito? So remember, yung x is associated sa h, then yung y sa k. So yung magiging vertex natin dito, that is negative 3 tapos positive 1. Kasi ito may partner na x, so nagiging negative yon, then yung negative magiging positive. Titig method yung ginagawa, basta may mga partner yung x and y. So meron ka na dyan vertex, pwede mo ninigraph. So negative 3 tapos 1 unit sa taas, ito yung vertex, then papunta siyang right kasi y yung may squared, diba? Ayun yung pag-distinguish. Kung x naman yung may squared, ganun din gagawin yan. Kunyari x plus 1 na naka-squared equals y. Yung vertex na ito guys is negative 1 tsaka 0. At alam natin yung x yung may squared, so opens upward siya. So kung ito yung negative 1,
Ito yung graph, ito yung point, opens upward. Pero kung gusto mo ng exactly na graph guys, maglagay ka ng table of values. Kung alam mo yung table of values, gawa ka niya. So x plus y. Oh, pero kung nakuha mo na yung vertex, hindi ka na mag-invento ng mga numbers. Kuha ka lang ng dalawang points sa left ng vertex mo. Kunyari, ito 0 to, 'di ba? Kuha ka ng 1 tsaka 2. So, kung ito yung 0, kuha ka sa right ng 1 tsaka 2. Then sa left naman, negative 1 tsaka negative 2. Then pa-plug mo yun dito. Kung gusto mo ng perfect na graph. Then kapag naman for example sa case neto, eto, kunyari eto tayo. Gagawa ang table of values dito. So basically, total nakuha mo na yung vertex, eto yun. So total nandito naman yung graph, alam mo. Huwag ka nang kukuha dito sa left side kasi hindi mo na kailangan ng points na nasa left eh. Papunta ka lang dito. So bali yung kukunin mo na x value neto is yung negative 2, negative 1, 0, tsaka 1, 2. Huwag ka nang kukuha sa left side kasi hindi mo siya magagamit. Ganun siya. So once na gets mo na yung yung pag-graph, yung pagkuha ng points na lang, gusto mo ng perfect or accurate na graph, tingnan mo yung graph mo kung saan nakapunta.